Excited na po ba tayo? Amen and amen. Pero before po that, gusto ko po kayong tanungin muna ng isang tanong. Astig ka ba? Astig ka ba? Matikas ka ba? Sabi mo nga sa katabi mo, astig ka ba? O astig-astigan? Ano ba ang characteristics ng isang astig? Paano ba masasabi kapag astig ka? Mayabang? Matapang? Sino po ang nakakanood ng news? Alam ko po familiar po kayo dito. Ito po ay sinabi ni Senator Robin Padilla. Nakita niyo po ba yan? Nabasa niyo po ba yan? Napanood niyo yan? Sabi niya, Robin Padilla to kids today, sorry, you are weak. Grabe naman po, sakit. Pero syempre, iba't iba po ang henerasyon niya, no? Iba po ang panahon before at iba po ang panahon ngayon. Pero ang point po natin dito, kailangan daw kapag astig, kailangan malakas ka. Tama ho ba? Kailangan kapag astig, hindi ka dapat weak. No? Hindi ka dapat lampa kapag astig ka. At ano pa? Kapag astig, kailangan may bisyo. May nagiinom ba dito? Nahiya magtaas ng kamay ah. Baka may nag-iossi, di ba? Pag astig ka, kailangan may bisyo ka. Di ba? Kailangan may ganito ka, no? Alam niyo po ba kapag nakakainom ng alak, nagiging matapang? Di ba? Nangehiram ng tapang sa alak. Di ba kapag merong maoy, alam niyo yung maoy? No? Pag nagmaoy na, hindi mo na mapigilan, nangaaway, nagiging matapang, kung ano-ano yung sasabihin, manggugulo, mananakit, di ba? Para masabing astig. Which is wrong. Tama ho ba? No? Nag-aamok. Yan. Ano po? Ang sabi pa, ang astig daw ay dapat hindi iyakin. Tama ho ba? Hindi mo ba kayo umiiyak? Kapag astig, kailangan daw hindi daw iyakin. Lalo na kapag mga padre de pamilya, di ba? Gusto niyan, makita sila na firm sila, strong sila, no? Hindi makita na nanghihina or hindi nakikita na umiiyak. Pero sabi dito, we can only determine if a person is strong or weak during their toughest time. Makikita lang daw po natin ang isang tao o ma-determine natin ang isang tao kung ito ay strong or weak kapag siya ay nasa toughest time. Sabi po sa James 1:2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ulitin ko po, consider it pure joy, my brothers and sisters, wherever you face trials of many kinds. Dahil ang pag-uusapan po natin today is tough times. Pwede ba natin sabihin, tough times? Mag-pray po tayo saglit. Let us pray. Lord Heavenly Father, pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba, dinadakila ka. Lord, salamat sa buong linggo na pag-iingat, katapatan at paggabay sa amin. Truly, Lord God, you are faithful to us. And today, humakbang kami, Lord God, sa inyong bahay, sambahan, Panginoon, dahil, Lord, we expect something from you, Lord God. Na may maganda kang gagawin sa buhay namin today, na hindi aksidente na nandito kami. Lord, meron kaming bagong matututunan. Lord, gamitin mo ang aking buhay, ang aking bibig, ang aking dila to deliver your word. Ikaw ang makita, ikaw ang maramdaman, at ikaw lamang, Lord God, ang aming maluwalhati, walang iba. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Malakas mong palakpak for the Lord. Yung deserve ni Lord, yung mas malakas. Hallelujah. Ngayon, our topic is tough times. Ano ho ba ang meaning ng tough? Ano ho ba ang meaning niyan? Yung astig, malakas, tough. Ano ho ba ang meaning niyan? Able to endure hardship or pain. Kaya niyang tiisin yung hirap, yung sakit, no? Yun po yung meaning ng tough. At alam niyo po, illustration ko po dyan, yan po ay blacksmith. Alam niyo po ba yan? Ang blacksmith, yung nagpapanday, no? Ginagamit po nila dyan yung steel, no? Yung steel ay nilikha or ginawa, ang purpose niyan is para makapag-create ng bridge, makapag-create ng alloy, no? Or infrastructure para maging matibay yung object or shape. Yung blacksmith, sila po ay nagpo-form ng shape or object through steel. At yan po ay ginagamitan ng high intensity or high power ng
mataas na temperature ng init, ipapanday, para makapag-create ng form or shape. Yan po yung tough, which is yung steel. At i-relate ko po yan sa ating buhay. Real toughness can only be determined through trials. Ang pagiging matatag daw po natin, ang pagiging matibay natin ay madedetermine lang kapag tayo ay kumaharap sa matinding pagsubok. Are you weak? Or are you strong? In life, we will experience tough times that will test our toughness. Sa ayaw man natin sa hindi, gustuhin man natin or hindi, sa ating buhay, makaka-experience tayo ng toughness. Ng tough times. Ng hardships. Ng trials. No one is exempted. Hindi pwedeng makapamili. Hindi pwedeng ito lang yung kailangan ko ma-experience. Merong matindi na pagsubok. Amen ho ba? Na may experience mo. Na mararamdaman mo. I don't know kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon sa church. Baka nandito ka. Nandito ka sa situation na to. You are in a tough times. Nasa matinding pagsubok ka. Nasa testing ka. Sinusubok ka kung gaano ka katatag, kung gaano ka katibay. Ano ba yung mga signs na we are at toughest times? Signs that you are in your toughest times kapag when the trials are of many kind. Yung mga maraming pagsubok at iba't ibang uri ng pagsubok. It's either may kapamilya kang may sakit or ikaw yung may sakit. Pwedeng hindi ka makapag-apply ng trabaho, hindi ka matanggap sa interview, sa work. Failure yung business. Sirang pamilya. Or di kaya, when it happens one after the other. Yung hindi mo pa tapos yung solusyonan nyo yung problema, meron pa ulit panibagong pagsubok. Relate ba kayo doon? Yung inaasikaso mo, inaayos mo, pero may darating na naman na mas matinding pagsubok pa. Toughest times. Ang bigat. Ano pa? When it taking so long. Yung sobrang tagal. Until now, hindi pa rin naaayos. Or baka yung mga prayers mo na until now, hindi pa rin pinoprovide ni Lord. Na doon ka ba din sa situation na paulit-ulit? Hindi nasusolusyonan. Sobrang tagal na ng panahon. Or di kaya when you reach the point of giving up. Surrender na. Ayoko na. Suko na ako. Give up. Tinaya ko na lahat. Binigay ko na yung best ko. Nothing changed. I give up. Nandun ka na ba, kapatid? Narelate ka na ba doon? Napagdaanan mo na ba yon? Or baka nandito ka sa point na to? Almost giving up. Pero kapatid, tama ka ng pinuntahan dahil may magandang message si Lord para sa atin. At ito ang sabi ng Panginoon, the tough perseveres. The tough perseveres. Ang matatag, nagtsatsaga, nagpapatuloy. Sabi sa James 1-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produce perseverance. Kapatid, yung trials na kinakaharap mo, yung testing na pinagdadaanan mo ngayon, nagpuproduce pala yan ng pagtsatsaga. Hindi yan napupunta sa wala. Kundi may purpose yung pain na pinagdadaanan mo para maging malakas ka. Para maging matatag ka. Amen ho ba doon? Hindi para pahirapan ka. Hindi para pasukuin ka. Kundi para pagtibayin ka. That's our life. Hindi natin matatakbuhan. Habang tayo nandito sa mundong ito, may pain, may hardship. Pero ito yung reminder sa atin ni Lord, the tough persevere.
kailangan magpatuloy. Amen ho ba? Faith that has never been tested cannot be strengthened. Kapag yung faith natin hindi natitest, kapag yung buhay natin smooth lang, walang problema, so-so lang, hindi nagiging matatag eh. Doon natitest yung faith natin eh. At doon, mas lalong lumalakas at tumitibay. Kapag may pagsubok. Kapag nalagpasan yung pagsubok. Alam niyo po, may illustration ako dyan, yung mga sasakyan, bago po nilalabas sa publiko yan, tinetest yan. Ilang beses, kina-quality assurance, kina-quality control, kung yung CC nakaabot, kung security, yung tibay, kapag hindi, sinisira ulit. Gagawa ulit ng bago. I-dispose. Para mas matibay, tinetest ng tinetest ng tinetest. At ganun din sa buhay natin, kapatid. Kaya may testing. Kaya may trials. Para mas strengthen yung faith natin sa Panginoon. Amen. Ang matatag, nasasaktan, nahihirapan, pero hindi susuko. Pwede bang mas malakas na palakpak for the Lord? Pwede mo bang sabihin sa sarili mo yan ngayon? Ang matatag, nasasaktan, nahihirapan, pero hindi susuko. Bakit? Kasi kasama natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Hindi tayo susuko, kapatid. Problema lang yan. Trials lang yan. Mas malaki yung Panginoon natin. Amen and amen. Signs that you are in your toughest times, ano pa yan? When you don't understand why it's happening. Yung hindi mo na naiintindihan bakit nangyayari sa iyo to. Yung napapatanong ka na, yung pilit mong intindihin, pilit mong inaarok, iniisip or inaarok, yung ano ba talaga nangyayari? Bakit man nangyayari sa akin to? When you don't know what to do. Yung hindi mo na alam yung gagawin mo. Binigay mo na lahat. In-exhort mo na lahat, pero wala pa rin. Anong kailangan kong gawin? Alam niyo po, ang Panginoon, idadaan ka niya sa trials. Idadaan ka niya sa testing. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo siya kasama. Kasi may binigay si Lord. Ito po yan. The tough ask for wisdom. The tough ask for wisdom. Sabi sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kapatid, kailangan pala natin mag-ask ng wisdom sa Lord. Hindi madamot si Lord. Kailangan lang lumapit tayo sa Kanya at yung wisdom na hinihingi natin, ipagkakaloob niya. At kapag yung wisdom na receive mo, Lord, eto pala yung dahilan bakit ko nararanasan to. Amen? Eto pala yung purpose. Para patatagin ako. May tinuturo ka pala sa akin. Eto pala yung kailangan kong gawin. At ano po yung kailangan natin gawin ano yung kailangan natin gawin kapag tayo nasa toughest time? Meron pong 3 bagay. Humility. Kailangan magpakumbaba tayo. Lord, hindi ko kaya pag wala ka. Lord, nasa situation na nahihirapan ako, hindi ko to kaya, Lord. Kailangan kita. Hindi sapat yung lakas ko. Nagpapakumbaba ako, Lord, tulungan mo ako. Wisdom. Lord, tulungan mo akong intindihin to. Bigyan mo ako ng ways, bigyan mo ako ng ano kailangan kong gawin para malagpasan to. Or trust. Lord, pinagkakatiwala ko na sa iyo lahat. Ano mo na magiging resulta? Mangyari man o hindi, Lord, I will trust in you. Sabi sa Word of God, trust in the Lord with all your heart. Do not lean to your own understanding.
Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Kailangan isurrender natin kay Lord. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat, buong puso. At tutulungan niyan tayo. Hindi maikli yung kamay ni Lord para hindi niya i-extend sa atin. Humility, wisdom, and trust. Sabi sa Psalms 33 verse 16, a king does not win because of his powerful army. A soldier does not triumph because of his strength. Kapatid, hindi sa sariling lakas, hindi sa sariling kakayahan, hindi sa sariling kaalaman. Not by might nor by power, but by the Spirit. Because God is sovereign God. Amen ho ba? Si Lord ang dahilan kaya mo na pagtatagumpayan yan. Si Lord ang dahilan kaya ka nandyan sa posisyon na yan. Kaya mo nalagpasan yung pagsubok dahil si Lord lang, hindi tayo. Amen ho ba? Because God is sovereign God. Yun yung pinupunto ng verse. Na wala tayong ipagyayabang. Kundi si Lord lang ang dapat nating ipagyabang. Signs that you are in your toughest times, when you start to question. Nagko-question ka na sa Lord. Lord, bakit ko nararamdaman to? Lord, bakit ko nararanasan to? Bakit kailangan ko kong pagdaanan to? Lord, nagsuserve naman ako Lord, active naman ako. Nag-o-obey ako sa iyo. Lord, bakit kailangan kong danasin to? Bakit until now ganito? When you struggle with doubt, Lord, magiging maayos pa ba? Sasagutin mo pa ba ako? Nandyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba ako, Lord? Nagda-doubt. Pero ito po ang reminder sa atin ni Lord. The tough are single-minded. The tough are single-minded. Ano yung single-minded na tinutukoy dito? Sabi sa James 1 verse 6 to 8, but when you ask, you must believe and not doubt. Kapatid, kapag nag-ask ka sa Panginoon, kailangan nating maniwala. Kailangan nating manindigan. At hindi dapat maging half-hearted. Dapat maging wholehearted. Because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Kapag tayo pala yung nagda-doubt, wala tayong dapat i-expect sa kung anong kayang gawin ng Panginoon. Such a person is double-minded and unstable in all they do. Kapatid, hindi dapat ganito yung characteristics natin bilang Christian. Kapatid, kailangan the tough, stubbornly believes. Kailangan matigas yung ulo natin na, Lord, hindi. Mangyayari yung panalangin ko. Di, Lord, gagaling. Di, Lord, malalagpasan. Di, Lord, matatanggap ako sa trabaho. Lord, makakapasa ako sa board exam. Amen ho ba? Kapatid, dapat matigas yung ulo natin pagdating sa pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi dapat tayo nagiging single-minded. Hindi dapat tayo nagiging double-minded. Dapat single-minded na, Lord, positive, gagaling, aayos, magiging maayos ang lahat. Kasi yun yung pangako mo. Lord, kung hindi man gagaling, kung hindi man magiging okay lahat, Lord, I still worshiping you. Susunod pa rin ako sa'yo. Maniniwala pa rin ako sa'yo. Maninindigan pa rin ako sa'yo. Kasi tapat ka. Amen ho ba? But why would God allow us to undergo tough times? Natanong nyo na ba yun? Dumating na ba kayo sa point na, Lord, bakit mo inalaw to? Kasi pwedeng okay naman lahat. Pwedeng smooth naman lahat. Pero Lord, bakit mo kami hinayaang maranasan namin to? Sabi po dito, the purest joy only comes out during our toughest times. Hindi ba parang malabo na may purest joy kahit sa tough times? Possible ba yun, kapatid? Possible ba na merong purest joy na kahit kapatak na joy? Hindi panghugas ng plato,
Yung kapatak na joy na yan, kapatid, sa kahit nahihirapan ka, kahit may struggles, kapatid, may joy. Kasi naniniwala ka, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, dahil ito ay nagpuproduce ng perseverance. Na alam mo yung purpose. Alam mo yung reason. Lord, kaya ako to nararanasan, Lord. Kasi alam ko mas dito ako titibay. Kaya ako to nararanasan, Lord, kasi alam ko mas dito ako tatatag. At mas magiging blessing ako sa iba. May pure joy pa din, kapatid. May kagalakan. Kasi nakikita natin yung pagkilos ni Lord sa buhay natin. Na everyday He provides. Everyday, binibigyan niya tayo ng chance, ng life. Not only focus on trials, but focus on goodness ng Panginoon. Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Alam niyo po si Apostle Paul, sinulat niya tong verse na to habang siya ay nasa kulungan. Nasa kulungan pero yung heart is nagpapasalamat sa Panginoon. So ito yung tinuturo sa atin ni Lord na even if you are in the toughest times, even if you are in the suffering, pwede kang mag-rejoice. Pwede pa rin tayong maging masaya. May pure joy pa rin tayong mararamdaman kasi mabuti si Lord. Tapat si Lord. Why would God allow us to undergo tough times? Pangalawa, the greatest lessons are taught during our toughest times. Merong greatest lessons tayong matututunan. Kaya tayo nandito sa posisyon na yan. Ang sabi dito, James 1:5, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Na mas malalaman mo, ma-realize mo na, Lord, kaya pala ganito yung naranasan ko. Kasi may tinuturo ka sa akin na baka mas need kong maging patient, baka mas need kong mas maging magtiwala pa sa'yo, na hindi ako maging agad-agad or magkamali ng desisyon. Amen ho ba? Na mas malalaman natin yung kalooban ng Panginoon. Kung ano yung kailangan niyang ipagawa sa atin. Minsan gusto natin malaman yung wisdom sa isang bagay, pero hindi natin yun matututunan hanggat wala tayo sa ganong sitwasyon. Di ba? Kapag sa exam or sa driving, mas matututunan mo yung driving school kapag ikaw na yung mismong nasa magdadrive. Mas dun yung experience eh. Kaya nilalagay tayo ni Lord sa ganong posisyon para mas may matutunan. Amen ho ba? Na hindi para sa wala lang, may purpose. Pangatlo, why would God allow us to undergo tough times? Una, the purest joy only comes out in our toughest times. The greatest lessons are taught in our toughest times. At pangatlo, the necessary maturity is being developed in our toughest times. Yung maturity, yung growth. Kaya ka pala dinadaan talaga doon ni Lord para gusto niya mas mature ka. Mas maging matatag ka, mas mag-grow ka. Sa James 1:4, let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lack anything. Mas malalaman mong mas kailangan maging humility, mas magpakumbaba, na hindi iasa sa sarili, kundi sa Panginoon. Yung wisdom, na hindi ikaw yung magde-decide, magsusolve ng problema, pagkakatiwala mo sa Panginoon, yung trust, binibigay mo sa Kanya. And you will be mature and complete. At ito po yung illustration dyan. Alam niyo ba yung muscle maturity? Familiar ho ba kayo dyan? Sa mga nag-gym, sa mga nagbubuhat? Aware po ba kayo dyan? Ang muscle maturity, hindi yan magigain sa isang session lang.
Hindi yan magigain sa isang buhat lang or sa isang buwan lang. Ang muscle maturity, kailangan ng consistent and discipline. 5 years to 10 years to 15 years. At yung ginagawa po dyan is matinding workout, progressive overload, diet, macros, di ba? At ganoon din sa faith. Hindi yan mag-grow kung hindi yan mahihirapan, hindi yan magkaka-pain. Amen ho ba? Kung hindi yan magiging mabigat, mas doon ka magmamature, mas doon mo ma-realize na, Lord, tama ka. Ito pala yung plano mo sa buhay ko. Hinayaan mo pala itong ganitong mangyari para protectionan ako. Amen ho ba? Akala natin maliit lang, pero if we are mature, mas lumalaki yung kaalaman natin, yung realization natin na hindi, Lord, mas tama ka pala. Pag ginawa ko pala to, ako pala yung mas mapapahamak. Amen ho ba? Maturity isn't instant. It's developed. Nade-develop. Napapalakas, napapatibay, mas nagiging strong. At gusto ko po sana mag-share sa inyo ng isang short testimony about toughest times. Okay lang ho ba? Last Sunday of the year, ako po ay nag-preach about a grateful heart. At after ko pong mag-preach, pagbaba ko po sa side na to, may lumapat po sa akin, kababata ko, nag-share po siya sa akin ng struggles niya in life. Ang topic namin, siya po ay wala ng nanay at tatay. At sinashare niya yung gaano kahirap mawalan ng isang magulang. At ako po ay nakikinig sa kanya, sabi ko sa kanya, bro, kapag ako'y nandyan sa posisyon na yan, baka hindi ko kayanin. Kapag sinuot ko yung sapatos mo, bros, mahihirapan ako. At alam niyo po, sa aking pag-uwi, yun na pala yung araw na mawawalan na ako ng tatay. Toughest times. Na hindi ko alam, kasama ko namin kumain, pag-uwi ko, wala na akong tatay. Sinugod namin sa ospital, kasama namin ang ate ko, nagpipray kami, Lord, nag-serve kami. Lord, Sunday, Panginoon, Lord, pwede bang wag mo muna kunin yung tatay namin? Lord, baby pa si Clara, baka pwede, Lord, na wag muna. Toughest times. Papa-question na kami. Lord, sinunod naman namin. 7:14, wala na po si Daddy James. At yan po yung naging sitwasyon. Hard situation, toughest times. Habang bagong taon, papasok yung bagong taon, sa labas nagpuputukan, nag-celebrate, kami po ay malungkot, syempre. May pighati, pero nandun pa din yung purest joy. Na Lord, tapat ka pa din sa amin. Na Lord, alam namin yung purpose na ito yung plano ng Panginoon. Ito yung design ni Lord. At maraming na-bless sa buhay ni Daddy James. Nandun yung comfort, nandun yung peace, humility, wisdom, and trust. Lord, pinagkakatiwala namin sa inyo lahat. At January 3, the first Sunday, last Sunday of the year na wala si Daddy James, first Sunday of the year na 2026, Lord, hindi, magsiserve pa din kami sa iyo. Magsisimba kami buong pamilya habang nakaburol yung tatay namin. Lord, ikaw pa rin uunahin namin. Ikaw pa rin sasambahin namin, Panginoon, dahil tapat ka. Tapat ka, Lord. Hindi kami magpapatinag, hindi kami malulugmot. Lord, ikaw pa rin nasasambahin namin. In our toughest situation, si Lord pa rin ang pupurihin namin. At hindi kami pinabayaan ni Lord. The Lord is faithful. The Lord is good.
na-settle lahat, naging maayos lahat. Nalibing si Daddy James ng maayos, matiwasay, magandang lupa, na-provide lahat dahil sa kabutihan ng Panginoon. At ito ang gusto kong sabihin sa inyo, kapatid, your toughest time may become your strongest testimony. Ulitin ko po, your toughest time may become your strongest testimony. May purpose, kapatid, kung bakit ka nandyan, kasi magiging living testimony ka dahil sa kabutihan ni Lord sa buhay mo. Makakapag-inspire ka ng tao, makakapag-share ka ng Word of God because dahil sa kabutihan ni Lord sa buhay mo, sa buhay natin. Amen ho ba? At ito po ang last verse, James 1-12. Blessed is the one who persevere under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Kapatid, kapag ikaw pala ay nagtiyaga, nagtiis, nagpatuloy, hindi sumuko, kapatid, si Lord may pangako na ibibigay sa'yo. May reward si Lord para sa'yo. Ano yon? The crown of life. Ipagkakaloob ni Lord para sa'yo, kapatid. Kaya kapatid, are you in your toughest time? Nandito ka ba sa sitwasyon ngayon? Nandito? Sa ganitong kaligayan? Kapatid, ito ang message ni Lord sa'yo. Don't give up. Don't give up. Sasamahan ka ng Panginoon. Let's stand up, let's worship God. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Let's go back to the attitude of worship. Come on, church, sing holy. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, are you Lord God Almighty? Whatever it is, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, are you Lord God? Declare that He is worthy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Come on, sing worthy. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. You are worthy, God. You are worthy, God. Hallelujah. You are worthy, Jesus. Jesus. Lord, Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon. Lord, we are at toughest time situation right now, Panginoon. All we need is You, God. Lord, samahan mo kami. Pagtibayin mo yung pananampalataya namin, Panginoon. Na Lord, hindi kami susuko, Panginoon. Ano man ang bagyo, ano man ang circumstance na kaharapin namin, Panginoon, mas piliin namin maniwala sa iyo, magtiwala sa iyo. Lord, hindi namin naiintindihan, Panginoon, bakit namin nararamdaman, nararanasan ito. Pero Lord, behind it, Panginoon, may purpose ka. May tinuturo ka sa amin, Panginoon. Lord, hindi namin matatakbuhan yung problema, hindi namin matatakbuhan yung pagsubok, pero kaya namin takbuhan Ikaw, Panginoon.
Samahan mo kami, pagtibayin mo kami, palakasin mo kami, Panginoon. Lord, hindi kami mahina kami, Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin. Hindi namin kaya nang wala ka. Hindi namin kaya nang hindi ka namin kasama, Panginoon. Lead us and guide us, God, for this full year, God. Hindi namin alam yung mangyayari, Panginoon. Lord, kasama ka namin. Kasama ka namin, Panginoon. Lord, comfort us today. Strengthen us today. Give us peace. Give us peace, God. Lord, gusto namin sa presensya mo lamang, Panginoon. Lagi mo kaming i-remind na mahal mo kami, lagi ka nandyan. Tulungan mo po kami. Panginoon, salamat. Pinaramdam mo yung presensya mo sa amin ngayon. Lord, hindi kami na zero, Panginoon. Naramdaman ka namin, Panginoon. Hindi mo pinagdamot yung presensya mo, Panginoon. Salamat. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa protection mo. Salamat sa guidance mo. Araw-araw sa aming buhay, hindi ka nagkukulang. Hindi ka nagkukulang, Panginoon. Salamat, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa paglabas ng bahay-sambahan na ito, Panginoon. Ikaw ang maramdaman namin. Ikaw ang maranasan namin. Ikaw ang manguna sa buhay namin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga kapatid, pwede natin itaas ang ating kamay. Let's stretch our hands, our arms to the Lord. Lord, today, Lord, nire-receive namin ang iyong pagpapala, Panginoon. Lord, we are peace. We are blessed. Salamat, Panginoon. Ikaw ang pupurihin namin. Ikaw ang sasambahin namin. Hanggang sa huli ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat. Tinataas ka namin. Ibinibigay namin sa inyo ang pinakamataas na pagpapala, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Happy Sunday, Georgie Fam. God bless you.